What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Sandali ito na namang di nakapag-upload dito sa ating channel guys. Kasi naman sobrang nabusy ako for 2 months dahil nagtrabaho talaga ako guys. Dahil sabi ko nga sa inyo, ayoko lang na nasa bahay dahil kung ano-ano lang mga negative era yung pumapasok sa mga isip natin na alam naman natin hindi talaga nakaka-healthy. Kaya kailangan natin gumawa ng ikakalibang natin, di ba? And ang naisip ko nga is mag-work nga ako. Yes, so nabusy ako. Hindi talaga ako nakakapag-upload ng mga vlog. Hindi ko nasasagot yung mga nagko-comment dyan sa akin mga fast vlog. So ngayon, na eto, nagkaroon na naman tayo ulit ng time for vlogging. Susubukan natin sagutin yan. Hindi na ako tumuloy sa pag-work guys kasi dapat pipirma na ako ng kontrata kaya lang nilalagay ako sa malayo so nagpa-pull out na lang ako dahil feeling ko kasi pag inilagay ako sa malayo pagod na lang ang iuuwi ko. Parang hindi na nakaka-healthy na puro trabaho na lang yung gagawin ko dahil lang gusto kong maglibang. Syempre bukod sa paglilibang, 'di ba? Gusto mo rin naman sulitin yung mga bagay na pinagpaguran mo. Diba? Kung ang mag-work ka nga, puro pamasahe, pangkain lang naman ang mapupuntahan nun, ang makikita mo na lang na naiuuwi mo, puro pagod na lang. Bakit mo pa itutuloy, diba? And marami naman ditong malapit na pwede nating pasukan para totally makapaglibang-libang talaga tayo. Meron guys, syempre nag-work din ako para makaipon, hindi lang para maglibang. Pero ang instinct ko kasi guys, kaya ako gusto kong magtrabaho is para talaga totally makapaglibang. Pero kasama na rin nun syempre yung pag-iipon, di ba? So, ayun na nga. Kaya ako nag-vlog for today's video. Kasi nga, may mga nagko-comment pa rin sa akin about sa anxiety, kung ganito ba yung nararamdaman ko, kung parehas ba kami ng nararamdaman, kung ano ba yung mga nararamdaman nila. Alam niyo, feeling ko nga, minsan doktor na ako Kasi nga tinatanong nila kung ano daw ba yung ginagawa ko para ma-lessen yung nararamdaman ko about anxiety, kung ganun din ba yung nararamdaman ko. So, ayan. Ngayon ang pag-uusapan natin for today's video. Kaya bago natin simulan tong video na to, ang dami ko nang nasabi. Please like and subscribe to my YouTube channel, guys. And click mo na yung notification bell para lagi kang updated sa mga ilalabas sa ating mga bagong video. So, tara na magchikahan. Let's go. Share ko lang sa inyo. Alam nyo ba, may dumating sa point na nagtatrabaho ako, na sinumpong talaga ako ng malala. Alam nyo, yung nakatayo lang ako, tas maya-maya, bigla ako nakakaramdam na panglalamig, tas nahihilo ko, tapos kung ano-ano nang kumikirit sa katawan ko, na talaga namang nag-trigger siya para mag-panic ako. Hindi ko alam bakit bigla na lang nagbago yung nararamdaman ko noon. Siguro kasi nga nasosobrahan na rin ako sa pagtatrabaho, gawa ng dire-diretso kasi ako pumapasok sa trabaho noon, plus nag-OT rin ako. Tapos yung tulog ko noon siguro mga 4 to 5 hours lang, ganyan. So, hindi na rin talaga nakaka-healthy. Minsan talaga, di ba, pag nasasobrahan tayo sa pagtatrabaho, kung ano-ano talaga nararamdaman natin, siguro ayun yung nangyari sa akin. Tapos, nung sinumpong ako, guys, as in, wala akong dalang mga essential kung hindi malamig na tubig lang. Ayun lang talaga ang nakapagpakalma sa akin nun. And yung naramdaman ko talaga nun, guys, is hindi biro. Andun yung namumutla na ako, nagpapawis, halos nanginginig na ako. Tapos, nung nagpunta na ako guys sa clinic doon sa mall, talaga namang yung BP ko grabe, tumaas siya. Hindi ako high blood guys, hindi rin ako low blood, as in normal yung BP ko. Yan ang lagi kong minomonitor dahil alam nyo naman, nasimulat sa pool na nag-vlog ako about sa anxiety, GERD, ganito. Talaga namang napaka-OA ko, di ba? Mapapanood niyo yan dito sa aking YouTube channel kung ano-ano yung mga pinagagagawa ko para lang bantayan yung mga nararamdaman ko at paano ko i-handle, di ba? Sobrang as in. Tapos nung time na yun nga guys is, ayun na nga sinumpong ako. Ang ginawa ko guys, pumunta ako ng clinic, pinagpahinga lang ako dun sa gilid, tas binipi ako. Siguro umabot na mga 130 yung aking BP. Talagang feeling ko nga nun, high blood ako ganyan. Sumabot sa 140, ganyan. Sabi sa akin, high blood ka ba? Ganto. Sabi sa akin ng nurse doon.
Sabi ko, hindi po ako high blood. Sabi ko, ganito po kasi talaga ako once na nagpa-panic attack ako, sinusumpong ako ng anxiety ko, nagtitrigger din po yung BP ko. Sabi sa akin ganun. Tapos, pinasandal lang ako doon, pinag-inhale, exhale lang ako doon. Pero guys, ang nakapagpakalma kasi sa akin talaga doon is yung dala-dala kong Aqua Plus na sobrang lamig, na talaga namang hindi talaga mawawala sa akin yung tuwing magpapasok ako ng trabaho, na pinapupuno ko ng yelo yon, tapos malamig na tubig. Kasi guys, ayun talaga ang first aid ko once na sinusumpong na ako ng panic attack noon. Hindi ko alam bakit ako sinumpong ng panic attack noon eh. Ang alam ko lang noon, ina-anxiety ako. Siguro nag-trigger na rin yun eh, no? Kasi hindi natin alam talaga kung kailan tayo susumpungin. Nung time na yun, training days ko pa lang yun. Wala pa akong dala mga bagbag na, na malalaki. So, hindi ko talaga nadala yung mga pampers aid kong essential oil, ganyan, mga pamahid. So, ayun lang talaga ang dala-dala ko noon. Ang lakas ng loob ko. Hindi ko alam kung paano ko masosurvive yun, kung paano ko magiging okay. Kasi, nung time na yun, talagang feeling ko noon, gusto ko nang tumakbo ng ER noon. Alam niyo yung pag sobra na yung atake, yung sobrang sumpong na, parang gusto mo na talagang pumunta ng ER, magpa-oxygen ga, yung mga ganon. Talagang grabe. Tapos nagulat na lang ako, maya-maya, nagiging okay-okay na ako. Basta, ang natatandaan ko lang noon is tumambay lang ako noon sa may clinic nga. Parang napanatag yung loob ko kasi alam ko na merong nurse doon na titingin sa akin na hindi naman ako pababayaan. And talaga nagdasal ako, nag-inhale, exhale ako, tapos inom lang ako ng tubig. After ng 1.5 hour guys, talaga nag-overbreak ako noon. Parang ayaw ko na nga bumalik sa trabaho noon eh. Kasi grabe talaga yung sumpong ko noon. So, ayun, nag-inhale, exhale ako, nagdasal ako, na talagang pakiramdam ko noon, guys, grabe, parang feeling ko, aatakein ako sa puso, grabe yung palpitate ng dibdib ko noon, grabe. Tapos, yung sakit ng ulo ko, ganyan, nahihilo ko, tapos nanlalamig pa ako. As in, wala ako, ultimo antacid, wala, as in, wala akong dala nun. Tapos, grabe, akala ng mga tao doon kung ano na nangyari sa akin. Talagang ayoko na nakikipag-usap, lalo akong kinakausap, lalo akong nagtitrigger, parang lalo ako natatakot na hindi maintindihan, mga ganon. Edi, ayun na, kumalma-kalma na ako. Tapos, alam niyo, nung kumalma na ako, parang gusto ko na talagang umuwi, ayoko na magtrabaho, ganun. Pero, syempre, di ba, nung kumalma na ako, laban pa rin. Ayan, dire-diretso pa rin ako pumasok. Hanggang natapos ko na nga yung duty ko. Talagang hindi lang ako makapaniwala na kung kailang hindi ko dala yung mga bagay na nakapagpakalma sa akin, doon pa talaga ako susumpungin. Kasi ayun talaga yung anxiety ko, guys. Yung mga nararamdaman ko na maliit na bagay, nagiging big deal siya sa akin kung ano-anong pumapasok sa isip ko. Na ultimo, kabog lang ng dibdib, feeling ko meron akong sakit sa puso. Konting sakit ng ulo, hilo, ganyan. Inisip ko may aneurysm na ako, may tumor na ako, mga ganon. Tapos nagtitrigger din ako, guys. Pag sinusumpong ako, yung may mga nababalitaan ako na hindi maganda. Alam mo yun? Halimbawa, merong nanganak, may nawala, may ganito, may sakit, may natake, may namatay. Yan. Yan talaga yung mga nakakapagpa-trigger sa akin para hindi talaga ako maging okay. Kasi hindi agad-agad nawawala sa isip ko yung mga bagay na nababalitaan ko na hindi maganda. Ewan ko kung ako lang or ewan ko, kayo rin ba ganun din ba? Kasi ang hirap eh. Parang yung sa akin, yung anxiety ko is about health. Ayoko nang may mga nararamdaman akong maliliit na bagay kasi nauuwi talaga siya sa pag-iisip na hindi maganda. And sobrang natatakot ako, guys, sa mga ganong bagay. And ayoko pang mamatay. Diyos ko. Ang dami ko pang plano, ang dami ko pang pangarap. Kaya nga hindi ako matuloy-tuloy makapag-abroad, guys eh. Kasi yung takot ko, niisip ko paano pag mag-isa na lang ako, nasa abroad pa ako, wala akong kasama. Paano kung halimbawa mat-trigger yung sakit ko doon, tapos mag-isa pa ako, malungkot, baka doon ako matuluyan mabaliw. Kaya inahanda ko pa yung sarili ko, guys, kung
Gusto ko mag-abroad, kaya lang natatakot ako guys. Lalo na nga kasi 'di ba, may mga anxiety tayo. And ang dami ko rin naman nakausap na meron sila mga ganitong nararamdaman and nasa abroad sila, okay naman daw sila. Iniisip ko kasi sila yun. Ako kasi first time ko kung sakasakali. Paano kung hindi ko kayanin? Alam mo yun, nauunahan ako ng mga negative. Kaya hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. So, ang inaano ko na lang ngayon guys is parang, ayun na nga, kaya rin nagpit ako sa trabaho dahil nga nagtitrigger din yung mga pagod na sobrang pagod eh. And tapos ilalagay pa nga ako sa malayo, kaya nagpa-pull out na lang din ako. Kesa tumuloy ako doon, puro pagod lang ang may uuwi ko, tapos susumpungin pa ako, paano na lang ako, 'di ba? So, ayun, napakahirap na merong kang health anxiety. Hindi mo alam kung paano mo pakakalmahin yung sarili mo. And ako kasi guys, namamanage ko naman na yung kung anong meron ako. Kaya lang guys, pag once na sumusumpong kasi, parang ang hirap niyang i-handle. Pero, hindi na siya kasing dati, yung lalanan dati. Hindi na ganon. Na-handle ko naman siya. Pero andun pa rin talaga yung takot eh. Napakahirap pa rin talaga. At yun ang ayaw ko talaga guys, yung may nababalitaan ako na hindi maganda, tapos ikukwento pa sa'yo kung ano yung mga nangyari, ano yung nangyari dito sa tao na to. Talagang, alam mo yun, papasok siya sa isip mo, tapos hindi siya mawawala, as in, halos dumarating ka sa point na hindi ka na makatulog, kakaisip, parang naa-adapt mo na yung kwento sa'yo, ganun. Tapos yung mga nararamdaman mo, parang hindi ka makapaniwala na putak, panic attack lang ba to? Anxiety lang ba to? Paano kung totoo ng ganito? May sakit akong ganito. Kaya nga 'di ba guys, dun sa mga kauna-unahang mga vlog ko, nakasagsagan ng anxiety ko, halos lahat ng test pinatest ko na, 'di ba? Mapanatag lang talaga yung loob ko. Grabe, hindi ko alam. Ewan ko. Grabe talaga. Tapos ang dami ko napapanood guys na may kagaya ko na may mga health anxiety din na nagtitrigger din yung mga nararamdaman nila kahit sa mga kwento-kwento lang na si ganito may sakit, si ganyan may sakit, di ba? So yun, ang dami ko rin naman nakakausap na na-handle na rin nila yung nararamdaman nila. So, yun lang. Yun lang naman yung gusto kong i-share sa inyo, guys. And, hindi ko alam kung pare-parehas tayo. And, gusto ko sanang malaman kung ganun din ba kayo. Na minsan ba nagtrabaho kayo? Sinumpong din ba kayo? And, nag-iisip din ba kayo ng kung ano-anong mga sakit-sakit na ganyan na nararamdaman nyo? Or ako lang to? 'Di ba? And, ayun. Ayun lang naman guys ang gusto kong ikwento sa inyo and i-share for today's video, and gusto ko rin talaga malaman kung yun din ba yung nararamdaman nyo. Basta, gusto ko lang ikwento yung nangyari sa akin. So, yun lang. Hope you like this video guys. Please don't forget to like, share, subscribe, and click mo na yung notification bell para lagi kang updated sa mga lalabas natin mga bagong video. And sana i-share mo rin sa akin kung ano yung nararamdaman mo. Dahil talagang ewan ko ba. Sana talaga guys na maging okay na talaga tayong lahat, no? Kasi apakahirap magkaroon ng ganito. Ayun lang. Thanks for watching guys.